459,900. 418,000, 398,800, 598,800. At lahat yan available dito sa Bristol Motorcycle. So dito tayo ngayon guys, Caloocan, 10th Avenue. So meron tayong pupuntahan na event. So dito ito guys, 10th Avenue, Caloocan, tapat lang ng Royal Moto Club. So dito ang Bristol Motorcycle Zone. So syempre guys, na-invite tayo dito ni Bristol Motorcycle. So meron silang ilo-launch na mga Kobe series. Malalaman natin mamaya, andun yung mga yan, naka-cover ng mga motor. Syempre bagong mga model, halo-halo yan, sigurado may adventure. Meron parang sports bike, merong scooter. So malalaman natin mamaya, pakikita ko sa inyo. Syempre dito sila, tuner. Dito si King Senko. Siyempre guys, nandito yung pinakakupal natin na kaibigan, Pao Manikis. Kasama natin, all about wheels, Sir Gio. So siyempre dito si Motor ni Juan. So, dito si Red Sweet Potato. Siyempre lifestyle on wheels. So dito siyempre rides with Daniela. Siyempre dito si Brando. Siyempre Boss Batos tayo dito. Siyempre nandito rin si Reed Motovlog. Aga niya, napakaaga oh. At marami pang ibang mga media at saka influencers na nandito. QJ Motor na AX180. So, isa sa pinakamagandang features na ito guys, syempre. Ang tires na ito is parehong size 14, harap at likod. So, syempre, naka-disc brake din siya sa harap. At disc brake din pa din likod. Keyless na rin siya guys. Push button na rin fuel tsaka seat. At napakalaki ng kanyang U-back. Meron na rin siya PFT display. Liquid cooled. Dalawa na yung kanyang rear shocks. Yung radiator. LED na rin ang mga ilaw niya. LED rin pati kanyang mga turn signal. So isa na gusto ko dito guys, meron siyang spoiler or parang yung wing nakikita natin sa mga sports bike. So meron siyang fuel consumption na 35 km per liter at ang seat height niya is 780 mm. So ang SRP nito guys is 159,900. Bristol ADX 180. So meron siyang 4 valves, 4-stroke, single overhead cam, liquid cooled, 180cc. Ang tires niya guys is 14-inch ang harap, 13-inch ang likod. Siyempre pareho siyang naka-spoke wheels. Siyempre hydraulic disc brake din harap at likod. ABS niya is dual channel. TFT panel na rin siya. So inverted forks na yung front suspension at dual shock absorber naman sa rear suspension. Fuel consumption niya is 38 km per liter. Seat height niya is 780 mm. So keyless na rin siya guys. Siyempre meron siyang malaking TFT display. Sobrang ganda ng TFT nito. Parang TV talaga. Meron na siyang ERL na LED. Meron din siyang adjustable na windshield. So napakalaki rin ng kanyang U-back. Meron na rin agad siyang rear carrier. So SRP nito guys is 198,800. Kobe 450RR. 4-cylinder engine, double overhead cam, liquid cooled, 443cc, 6-speed manual. Ang gulong niya is 120 by 70 by 17 sa front. At syempre sa rear ay 160 by 60 by 17. Kaya napakalapad na rin ang gulong. So meron na rin siyang 300mm floating disc brake, 4-piston caliper ABS, at 20mm single disc brake at ABS naman sa likuran. So, meron na rin siya guys, TFT display. Meron siyang fuel consumption na 22 km per liter. Ang seat height nito 790mm. Meron na rin siyang LED na DRL. Inverted forks na rin siya guys. At naka-monoshock na rin yung kanyang likuran. Malupit pa dito guys, meron na siyang steering damper na kasama. So stock yan, sa iba dinadagdag pa yan. Meron siyang liquid cooled na radiator. At syempre pinaka-best part is inline po siya kaya aganda ng tunog. So kung mahilig ka guys sa sports bike at mahilig ka sa magandang tunog na inline 4, so ito yung pinaka-best sa'yo. So SRP nito guys is 418,000. So naka 400cc ka na sports bike. So ito naman guys yung kapalit ng Venturi. So ito yung 525X. So entry level ng adventure bike. So ito guys yung kalaban ng mga Honda CP500X or Honda NX500, CF Moto 450MT at iba pang mga adventure bike na entry level. So meron siyang 2-cylinder dual overhead cams, 8 valves, liquid cooled, 494cc. Seat height niya is 820mm. Fuel consumption na 23.8 km per liter. So naka-TFT display na rin siya guys. At napakaganda rin ng display. Meron na rin DRL na LED. Meron na rin siyang handguard, crash guard,
So malupit to guys, naka Brembo brakes na kagad siya. So double disc brakes sa harap, naka disc brake din ang likuran. Naka inverted forks na rin siya. Meron na rin skid plate, clear fender na napakaganda. So pag nagustuhan natin dito, naka 19-inch ang harapan niya na tubeless na wide wheels. 17 inches naman sa likuran na naka tubeless pa rin na wide wheels. Siyempre meron siyang side stand at center stand, naka CST tires. At ang fuel capacity niya is 20 liters. So meron na rin kagad siyang USB port. Meron na rin siyang eco mode at sports mode. Ang SRP nito guys is 398,800. So Kobe 800X, sobrang game changer nito guys. So isa to sa pinakamagaan na adventure bike. So 183 kilos lang para sa 800cc. Para sa akin ito yung pinakamagaan na class niya na 800cc. O wala pa siyang 200 kilos. So meron siyang 2-cylinder, dual overhead clamps, 8 valves, liquid cooled, MYB inverted forks sa harap. Monoshocks naman sa likuran. So meron siyang double disc brake sa harapan guys. Disc brake yung patilikuran. Size ng gulong niya sa likod is 18 inches na wide wheels plus tubeless, 21 inches sa harapan. So naka-projector headlight siya guys. Adjustable ang kanyang mga levers. Meron siya guys na napakalaking TFT display na parang kala mo meron kang iPad sa harapan. Previous channel. So meron siyang fuel capacity guys na 20 liters. Ang fuel consumption na 21.3 km per liter. Ground clearance na 275mm. At syempre 875mm na seat height. Sobrang baba nito guys para sa 800cc. Ang timbang lang nito is 183 kilograms. So meron na rin siyang maliit na crash guard. Meron na rin kaagad na rear carrier. At isa pa sa pinaka best part nito guys, meron siyang off-road and on-road mode. So isang pindot lang off-road na kaagad. So the best to sa mga adventure sa mga trail riders. So syempre guys, SRP nito is 598,800. At lahat yan available dito sa Bristol Motorcycle dito sa 10th Avenue, Caloocan. So syempre guys, may binibenta kayong second hand big bike, second hand na kotse. Message show ko, send you sign picture, appraise natin. Pag pasok sa budget, puntahan ko. So Jet Low Rider po ito, ride safe and God bless. Let's go.